alam. Kung sa puso mo ay hindi maiwasan ang pagdalang nitong mga kalungkutan, iyong alalahanin ay amang nagmamahal, laging nakamasid, laging nakabantay. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan, sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo't isipan. Pagpadadaig kahit nalulumbay, ang pagtasang taglay ay iyong ingatan. Ang dalisay na aral iyong panghawakan. Ikaw ay may Diyos na madadaingan. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan, sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo't isipan. Iyong ilagak ang pagtitiwala sa Kanya, kumapit, Siya ang gagawa. Kung ika'y nangangamba at puso'y nanghihina, Kanyang nalalaman ang iyong pagluha. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan, sambahin, purihin,
Pagkat siyang mag-iingat ng puso mo, isibalisa sa anumang bagay, sa Ama'y ilapit iyong kahilingan, sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo, isipan. Ang Diyos ay pag-ibig, lutang mapagmahal. Ang di mo masabi, siya ang may Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon at muli tayo ay nagkakasama-sama sa gawain ng Panginoon sa pag-aaral ng kanyang salita. Siyempre po, bago po tayo makapag-umpisa, siyempre may mga ilang papakita lamang po tayo na sa mga nagdaang linggo. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating simbahan, sa Peace of Harvest Christian Ministry. Kasi nga po tayo itong long month celebration natin ng ating ika-33rd anniversary. Purihin ang Panginoon. Pagpapay bumubuhos sa pinagawa, di ka nagbabago kahit kailan. Para sa iyo, O Diyos, kaluwalhatian. Kaya naman ako bless dahil sa'yo, inubo sa kasalanan, kung mo'y binayaran. Pag-ibig mo, Jesus, binago ang buhay ko, ano ko sa kanila. Ikamimot ang pagkukulang ko, ibinigay ang yaman mo. Kaya naman ako, blessed dahil sa'yo, inubo sa kasalanan, yun ko'y binayaran. Kaya naman ako nag-enjoy sa blessings mo, di kita sasalamatan, ika'y papupurihan. Bless dahil sa'yo. Bless dahil sa'yo. Bless dahil sa'yo. Bless dahil sa'yo. Kaya naman ako
sa'yo, inubo sa kasalanan, utang mo'y binayaran. Kaya naman ako mag-enjoy sa blessings mo. Di kita sasalamatan, di kita pupurihan. Kaya naman ako bless na bless dahil sa'yo. Inubo sa kasalanan, utang mo'y binayaran. Kaya naman ako nag-enjoy sa blessings mo. Ika'y pasasalamatan, ika'y pupurihan magpakailanman. Amen, amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa 30 taon, 33 taon na dumaan sa Peace of Harvest Christian Ministry, nananatiling tapat at dakila ang ating Panginoon. Patuloy niya tayong niyayakap ng kanyang dakilang pag-ibig kahit na ano pa ang dumaan ng mga pagsubok sa ating simbahan, sa ating pamilya, patuloy tayong di iniiwan ng ating Panginoon. Kaya tama lamang na patuloy nating i-celebrate ang kabutihan ng ating Panginoon araw-araw. Amen po ba? Sige po, kung sumasangayon po kayo dyan, type niyo po, amen. Ayan, purihin ang Panginoon at marami tayong mga kapatiran dito. Nakakatuwa kasi even yung mga kapatiran natin sa Puray, isang mapagpalang gabi po sa inyo dyan sa Puray. Nanay Soli, mapagpalang gabi po sa inyo. Ngayon din sa, at nakita rin ako isang kabataan dito sa Puray, parang nung ko lang uli nakita. Purihin ang Panginoon sa buhay mo, yun. Ayan, bumabati siya kung mapagpalang gabi si Jonah Linson. Pero kanina, yung ating early bird from Puray din to. Take note po sa Puray pa. Ayan, si Sir Georgie, mga kapatiran na pumabati, si Sir Teresa. Mga taga-Puray yan eh. Tapos ito rin, isang manggagawa din ng ating Panginoon to na in charge sa Puray, si Ninang Irma. Mapagpalang gabi po sa inyo, Ninang Irma, si Mima, andito din, mapagpalang gabi po. Siyempre, si Tita Odi, yan, mga regular na dumadalo sa ating dawn prayer. Si Brother Danny, mapagpalang gabi po sa inyo. Parang nakita ko may bago ata kayong i-vehicle. 4 wheels na. Purihin ng Panginoon sa mga pagpapalang dumarating po sa inyong buhay. Isa sa mga Board of Elders, sa Baby, mapagpalang gabi po sa inyo dyan. Okay, sa buong pamilya, din si Maribel. Good evening po sa inyo. Siyempre, ang aking sister wife, so purihin ng Panginoon, maaga rin siya nakauwi. Salamat sa Diyos. Soli, si Sister Corazon, si Nanay Corazon, mapagpalang gabi po sa inyo. Palain din po kayo ng ating Panginoon at ang inyong buong pamilya. Si Sister Joyce, mapagpalang gabi po. Salamat po sa Panginoon sa buhay niyo at kayo ay aming kasakasama sa gawain ng ating Panginoon. Ang dami bumabati dito. Amen, amen. Purihin ng Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. God is good all the time. Siyempre, andyan din ang ating nangunguna sa ministry ng panangalan. Yeah. Purihin ng Panginoon, Ate Emmy, sa buhay ninyo at sa buong pamilya. Ang daming bumabati. Sabi na nga ba, si Jonah Lin yun, from Puray. Purihin ng Panginoon sa buhay mo. Yan, so ngayong gabi, tayo po ay muli niloob ng Diyos na magkasama-sama na makapag-aral ng kanyang salita. Salamat sa Diyos kasi binigyan na naman po tayo ng pribileyo na mapangunahan
ang kayong lahat, ang mga kapatiran sa gawain ng ating simbahan, Bible study. Salamat din sa buhay ni Pastor Archie. Siguro nagulat po kayo. Last Wednesday ako ngayon. Then last week po kasi magpalit po tayo kay Pastor Archie. Then nasa Bataan po ako last week. Kataon po kasi yung aming pang-meeting gabi ho ginanap. Kaya hindi ho tayo makakagampan doon sa gawain. Salamat sa Diyos sa buhay ni Pastor Archie. Siya po ang nag-cover po. Ako naman po ngayon para makapagpahinga naman din po ang ating mahal na pastor. Ayan, puri ng Panginoon. At syempre po, bago tayo mag-umpisa, sabi nga po sa ating tema ngayong gabi, or ang tema ng ating simbahan sa buong taon ng 2025 ay ang matuwid kay Kristo. Sabi nga po diyan, sa Kawikaan 14:34, ang katwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. At meron mo tayong, kumbaga, per quarter. Tandaan niyo po, di ba? First quarter, ang naging mga aral na pinahayag ng ating Panginoon sa pamagitan po ng ating pastor ay yung mapagpakumbaba. At andun din yung second quarter ay tumutungo sa Diyos at hindi naman po winawaksi ang kasalanan. So, ayan, papasok na yung third quarter eh. So, patapos na ho tayo ng tumutungo sa Diyos. Ngayon naman, papasok na tayo nung winawaksi. Pero sa gabing ito, sabi nga, ngayong gabi, ang ating pag-aaralan na salita ng Diyos ay matatagpuan po sa aklat ng Roma 8:18-25. Pero bago tayo mag-umpisa, hingi po muna tayo ng patnubay at gabay, karoon ng katalinuhan sa ating Panginoon upang mas lalo po nating maunawaan ang mga salita niya na ating pag-aaralan ngayong gabi. Tayo po ay manalangin. Diyos ang makapangyarihan sa lahat, kami po nagpupuri at papasalamat sa gabi ito. Salamat po Panginoon sa buong araw na nagdaan na kami po Panginoon ay inyong sinamahan, iningatan, patuloy Lord na binigyan ng kakayahan, kalakasan, karunungan at katalinuhan upang magampanan po namin ang aming tungkulin, ang aming mga trabaho sa buong maghapon. Salamat Panginoon sa bakod na pag-iingat na kami po ay nakauwi sa aming mga tahanan, dinat na namin mga mahal sa buhay na nasa maayos sa kalagayan. Kaya ngayong gabi, Panginoon, ito po ang oras upang kami ay maglaan ng oras sa pag-aaral ng iyong salita. Patuloy po kaming lumalapit sa inyo na may pagpapaumbaba. Naman ang aming mga nagawa, Panginoon, na pagkakamali, sadyaman po o hindi, Panginoon, ito po ay aming inihingi ng tawad sa inyo. Pagkalinisin niyo po ang aming mga puso't isipan upang maging karapat-dapat po kami sa aming paglapit sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Lord, dalangin namin sa aming gawain ito, malayang kumilos ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, sa mga kasakasama po namin sa oras na ito, at sa mga makakapanood po ng recording na ito, abutin niyo po kami. Abutin niyo po sila, Panginoon, ng inyong makapangyarihang kamay, upang ang karunungan at katalinuhan na nagmumula sa inyo ay sumaamin, Panginoon, at maunawaan namin ang bawat salita mo na aming babasahin, pakikinggan, at higit sa lahat, Panginoon, makita namin ang itinuturo nito sa amin upang ito ay magsilbing gabay namin sa araw-araw na buhay. Lord, puri ka at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Kaya ngayon din, Panginoon, ang inyong lingkod, salamat, Panginoon, sa pribileyo na pinagkaloob nito sa akin na mapangunahan ng kapatiran sa gawain, sa pag-aaral ng salita. Panalangin ko po, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, ay maihayag ng wasto ng naayon sa iyong katuruan at kalooban, Panginoon, ng may katapangan at higit sa lahat, Lord, ng may pag-ibig. Lord, sa inyo lamang po ako dumidepende, humingi ako ng kanunong katalinuhan upang maihayag ang iyong mga salita, ang iyong mga aral ng naayon sa iyong kalooban at katuruan. Lord, ito po ang aming panalangin. May pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. At may sabi ng Amen and Amen. Sige po, type niyo po dyan. Amen. Ayan. So, ang ating pag-aaralan po ngayong gabi ay matatagpuan po sa aklat po ng Roma 8:18-25. Just ko lamang po para po mas lalo po ninyong mabasa.
Sabi po dito, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi mayahambing sa kaluwalhatian ipapahayag sa atin balang araw. Sapagkat nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Bigo ang sannilikha hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Verse 22, alam natin hanggang ngayon dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. At hindi lamang ang sangnilikha, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. 24. Niligtas tayo dahil sa pag-asang ito, ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya. 25. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, nihintay natin iyon ng buong tiyaga. Purihin ng Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Ngayong gabi, ang ating nabasa ay pinamagatan po natin o may tema na inaharap na pag-asa. Kung tayo po, kung titignan mo natin sa kinakaharap po nating sitwasyon, sa mga nababasa ho natin or napapanood ho natin sa TV, napapakinggan sa radyo, yung nangyayari ho sa bansa natin, sa buong mundo, parang kung wala ho ang Panginoon sa atin or kung ang ating pananampalataya at pag-asa ay hindi nakaangkla sa ating Panginoon, tiyak mapapanghinaan na ho tayo ng kalooban. Could you imagine yung mga kababayan ho natin na apektado ng gera sa Iran at sa Israel, di ba? Grabe ho siguro ang kabat nerbiyos sa mga pamilya nila na naririto na nananalangin na wala sanang mangyari o hindi sila maapektuhan. Tayo din naman na naririto, andun din yung pangamba, lalo na pag nanonood tayo ng balita, sinasabi doon na talagang expected, katulad lang po nung last Monday night, kaabaho ng pila sa mga gasolinahan. Bakit to? Kasi taso ng in-increase ng presyo ng gasolina at diesel. Sa diesel nga 4 pesos po. Kaya nga, di ba, ang dami na namang dumadaing ng mga public utility vehicle, mga driver na dapat daw magtaas na. Alam naman natin, pag nagtaas ang presyo ng gasolina, ano na yan, chain reaction na yan. Pero sabi nga, yung sweldo hindi naman tumataas, yung kinikita hindi naman tumataas, pero yung mga gastusin, yung mga pangangailangan, di ba po, lalo na ngayon, di ba, pasok ka na uli ng mga bata. So talagang nagpapatong-patong yung mga bagay na talagang makakapagbigay alalahanin sa atin at pwede tayong manghina. Pero po rin ang Panginoon sa hinaharap na pag-asa at ang pag-asang yan makikita lamang natin at matatagpuan lang natin sa ating Panginoon. Balikan po natin, sabi nga po sa Roma 18 hanggang 21, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. Ibig sabihin po, yung kung ano man yung meron tayo ngayon, ng mga pagsubok na pinagdadaanan, o mga bagay na nakakapagbigay balisa sa atin o yung nagkakaroon tayo ng problema na parang hindi na natin alam ang gagawin bukas, hindi daw natin yan maihahambing
sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. Sapagkat nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Sino ba yung sangnilikha? Tayo po yun. Tayo pong mga mananampalataya sa ating Panginoon. Nabigo ang sangnilikha hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Alam niyo po, ang ating pag-asa ay nakabatay sa likas na katangian ng Diyos. Umaasa tayo sa mga bagay na mangyayari at tiwala tayo na ito ay magaganap. Kaya naman kahit mahirap ang kasalukuyan nating sitwasyon, maaari tayong magtiwala sa Diyos para sa mga magagandang bagay na parating. Nakatuwa po, no, kasi may mga kapatiran ho tayo, maraming na ho tayong nakitang ganyan, ang mga buhay na patotoo na ang daming, kung titignan ho natin, kung tayo ang kukuha ng kanilang kinakarap na sitwasyon, talagang baka mapanghinaan tayo ng loob. Kaya nga minsan pag may dumadating na problema sa atin, yung mga kapatiran natin na yan, yung mga dumaan sa matitinding pagsubok, yung mga nag-testimony ng kanilang ng kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay, sila nakakapagbigay kalakasan sa atin. Yung simple lang na magkaroon ka ng problema, pag naisip mo, parang yung one good example po, purihin po ang Panginoon sa buhay po ni Mima. Si Mima po, di ba po, alam naman po natin, nagda-dialysis. Kung meron man tayong pagdadaanan ngayon, masasabi pa rin natin mapalad tayo. Hindi ho biro ang pagdadialysis. Dati po, meron din ho tayong kapatiran na although nasa piling na siya ng ating Panginoon, ilang taon din yun. Si Sister Lodge, di ba po, nagkaroon ho pa ng, ng mga chemotherapy. After chemotherapy, umaattend pa ng Bible study. Physically, dati po kasi, di ba, Bible study natin or prayer meeting natin sa simbahan po, hindi, wala pang online no. Pero dumadalo siya. At makikita mo sa aura ng kanyang mukha, yung kagalakan na andun yung kanyang pananampalataya at pag-asa na anumang bagay na kanyang kinakarap dito sa mundong to, ito ay temporary lamang. Bakit? Kasi nga, ang kanyang pag-asa ay nasa Diyos, umaasa siya na yung kanyang pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag ng Diyos balang araw. Ipapahayag sa atin ng Diyos balang araw. Kaya ngayong gabi, titingnan mo natin sa ating binasa, ano bang aral na makikita natin dito. Titingnan mo natin ang mga mga bagay na alam natin gagawin ng Diyos at bakit maaari tayong maghintay ng may pag-asa. Sabihin, maraming gagawin ng Diyos, hindi ko kakasya sa isang oras para ma-discuss po natin lahat. Kaya kumuha po tayo ng mga ilang bagay na gagawin or alam nating gagawin ng Diyos at bakit maaari tayong maghintay ng may pag-asa. Una, umaasa tayo na ililigtas ng Diyos ang ating mga katawan. Alam niyo po, ang ating katawan po, ito po ay katawang lupa ho natin to. Ito ay temporary lang. Sabi nga po, di ba, ilang beses rin ho natin narinig yan sa mga preaching pastor, sa mga ilan ho nating mga naging guest speaker. Tayo ay nakikiraan lang dito sa lupa na ating kinatatayuan. Kung tayo ay may personal na relasyon sa Diyos. Kaya nga po rin ang Panginoon kasi alam natin na kung tayo man ay dumating sa pagkakataon na magkaroon ng karamdaman o paghihirap dito sa mundong ating nilalakaran, hopeful pa rin tayo dahil alam kasi natin yan ay temporal. Yeah. Yes, may mga pagkakataon na tayo, tinatanong natin ang ating sarili, ba't nga ba nangyayari sa akin to? Nagsuserve naman ako, ganito ganyan. Pero hindi natin alam ang plano ng Diyos. Pero one thing for sure, alam natin, pag tayo tinawag niya at meron tayong genuine na personal na pakikipag-ugnayan at relasyon sa ating Diyos, lahat ng mga itinuro sa atin ni Pastor Archie, mga pangyayari at mapangyayari. Ano man mangyari, karoon man ng gera,
Siyempre, mahirap at mahirapan tayo, pero andun yung ating pag-asa na pagdating sa takdang panahon, mas maganda yung eternal na buhay na ating kahilingan. Kasi alam natin, meron tayong buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga po sa verse 18, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa atin balang araw. Ang pagtanda ho natin, hindi ho natin mapipigilan. Sakit, maaring magkaroon tayo ng karamdaman ng sakit o maaring meron na tayo. Kapansanan, maaring nung pinanganak ka, meron ka na o hindi natin alam ang bukas, baka dumating pagkakataon, pwedeng magkaroon tayo ng kapansanan. At huwag naman sana loobin ng Diyos. Kahinaan, di ba po? Lahat man tayo may kahinaan po, di ba? At paghihirap ay bahagi yan ng ating kalagayan bilang tao. Kaya wag tayo magtaka pag dumadaan tayo sa mga pagsubok. Kung meron man tayong panahon na nando tayo sa oras ng kagipitan, talagang mararanasan mo natin yan. Kung andun din ho yung pagkakataon na manghina tayo, mawalan ng trabaho, dadaan at pagdadaanan natin yan. Ngunit para sa mga mananampalataya, hindi ito ang katapusan. Kaya nga hanggat may buhay, di ba po sabi may pag-asa. At tayo ganoon din mo natin tignan. Kahit na anong sama pa nung taong kakilala natin o nung tao na mahal natin sa buhay na kahit anong sabi natin o pag-share ng salita ng Diyos ay hindi nakikinig. Hanggat may buhay, may pag-asa yan. Hindi ko natin alam ang plano ng Panginoon. Yung pala, hindi ikaw ang gagamitin, Lord, para maunawaan niya yung gospel. Bagkus yung ibang tao pala ang gagamitin. Basta tayo, ano lang tayo, tuloy lang tayo kung ano ang mandato natin bilang anak ng Diyos. Maaari tayong umasa na ililigtas ng Diyos ang ating mga katawan. Ibig sabihin, hindi magtatagal at magkakaroon tayo ng katawan na hindi na mahihirapan o mabubulok. Ayan yung sa mga aral na isinare sa ating Pastor Archie, magkakaroon tayo ng glorified body sa takdang panahon. Kaya sabi po dito sa verse 23, at hindi lamang ang sanglilikha, kundi tayong mga tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos. Ay dumaraing din habang hinihintay natin, take note dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag sa ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Kung titingnan niyo po, bakit nga ba mahalaga para sa mga mananampalataya na maunawaan natin yan? Kasi nga po, alam natin na ang buhay ho natin dito sa mundong ating kinatatayuan ay temporary lamang ho. Darating ang pagkakataon, hindi man ho natin alam kung kailan yan, bukas ba yan, mamayang gabi ba yan, after 10 years ba yan, after 15 years, darating ang pagkakataon mapapalitan tayo ng glorified body at makakasama natin ang ating Panginoon. At ano nga ba ang mangyayari kung nakatutok lang tayo sa ating mga kasalukuyang kalagayan? Malamang bibigay tayo. Kung tayo nakatutok sa mga bagay na kinakarap po natin ngayon, mga bagay na nakapagpahina ng kalooban, mga bagay na pwedeng makapagbigay karamdaman sa atin, kung tayo tutuon diyan, mawawala ang focus natin sa Diyos, focus tayo sa mga bagyo ng buhay na dumarating sa atin, hindi natin namamalayang patuloy na tayong nalilinglang ng kaaway, nalalayo na tayo sa sarili natin, nalalayo na tayo sa Diyos. Kaya hindi natin pwedeng sabihin talaga na, Lord, ano lang, yung di ba sabihin natin sa mga mahal natin sa kapatid natin na kapit ka lang kay Lord. Tama naman, manampalataya tayo kay Lord. Siguro yun yung pinakamagandang word na sabihin natin, manampalataya ka lang, huwag kapit lang. Kasi kung kapit lang, nakakapagod yun. Darating ang time, mapapagod ka, kapit. The more na dumadami ang mga pabigat sa katawan mo or sa buhay mo, ano yung mga pabigat na yan, kasalanan, na hindi mo mabitaw-bitawan, kahit anong kapit-pilit gawin mo, ang pag-asa mo, nakaangkla sa kakayahan mo, makakabitaw at makakabitaw ka din dyan. Kaya nga ang tanging panalangin natin, Lord, wag mo po akong bitawan. At patuloy ang ating pananampalataya, dapat nasa Diyos lang. Tuon natin ang pansin, hindi doon sa problema. Ituon natin ang pansin doon sa lulutas sa problema natin. Diba po?
Parang ano lang ho yan eh. Pagka may kailangan ho tayo, di ba? We are focusing on the blessing. Hindi tayo nagpo-focus doon sa nagbibigay ng blessing, which is si Lord. So, yun ang mga bagay na pwede mangyari sa atin kung tayo nakatutok sa mga kasalukuyang ating kinakarap. Yung pag-asa nawawala, or yung pag-asa hindi natin sa Diyos na iaangkla natin sa ating pansariling kakayahan, na iaangkla natin yan sa mga taong malapit sa atin, baka mamaya na iaangkla natin ang pag-asa natin sa pastor, o kaya sa leader natin, o kaya sa mahal natin sa buhay, di ba po? So, hindi sa ating hinaharap na pag-asa, kundi doon sa pag-asa na nagmumula sa Diyos. Doon dapat po tayo nakatuto. Pangalawa, ang pagliligtas ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha ang ating pag-asa. At po dyan, ang pagliligtas ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha ang ating pag-asa. Puri ng Panginoon. Kasama din po pala natin dito si Pastor Elmer. Mapagpalang gabi po. Gayun din nakita ko si Brother Ramon Gutierrez from London. Isang magandang araw po sa inyo dyan. Tanghali po ata ngayon doon. At ngayon din si Mamu from Bicol. Kamusta po kayo dyan sa Bicol? Going back, sabi nga po sa pangalawa, ang pagliligtas ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha ang ating pag-asa. Sabi po sa verse 9, sapagkat nananabik ang sang nilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sang nilikha hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan na mga anak ng Diyos. Alam niyo po, ipinangako ng Diyos na hindi lamang ang ating mga katawan ang ililigtas niya, kundi pati na rin ang buong nilikha. Ibig sabihin, wala nang kamatayan at pagkabulok at ang buong mundo ay babalik sa napakagandang kalagayan. Pati na ang kanyang nilikha ay sabik na at nag-aasa na maibalik ng Diyos sa dati. Yan, naibigay ng aral din sa atin ni Pastor Archie. Darating ang time, di ba, pag na tayo ay na-rapture and we are praying, no, na talagang totoo ang pagkakakilala natin sa Diyos, totoo ang ating relasyon sa Kanya, para makasama na tayo doon. At after nung tribulation, after nun, babalik na yung magandang ng mundo at kasama tayo doon. Kasama na nga yung glorified. Paano nga ba tayo makakapaghintay ang mga mananampalataya na may pag-asa na mangyayari talaga ito? Simple lang. Kagaya po ng ginagawa natin ngayong gabi. Patuloy po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Patuloy po tayong nagsasaliksik. Inaalam natin ang mga aral niya para mas lalo ho natin o lubusan ho natin siyang makilala at patuloy na tumatag ang ating pananampalataya sa totoong Diyos, sa buhay na Diyos. Amen po ba? Ayan. So, pangatlo, hindi pa natin nakikita sa ngayon ang ating pag-asa. Hindi pa natin nakikita sa ngayon ang ating pag-asa. Sabi po sa verse 24, naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hihintayin natin iyon ng buong tiyaga. Di ba po? Ng buong tiyaga. Ano yung pinangahawakan ho natin? Siyempre, mga pangako ng Diyos, mga salita niya sa Bible, pero nakita na ho ba natin yun? Hindi pa ho. Pero andun yung ating pananampalataya at buong tiyaga natin iintayin ang pagkakataon sa takdang oras na maranasan natin sa takdang oras ng Panginoon. Kung nakikita ng ating mga mata ang ating pag-asa, hindi na ito tunay na pag-asa. Kaya di ba minsan may mga pagkakataon ho na may mga pangyayari sa ating buhay, minsan nasasabi natin na kung nandun lang ako, hindi mangyayari.
Kasi nga nakikita mo na kung nandun ka, hindi talaga mangyayari yun. Pangalawa, di parang sinabi rin ho natin na ang pag-asa natin nakasalalay sa ating kakayahan. 'Di ba may mga bagay na kunyari may aksidente o may pangyayari na hindi ho natin inaasahan na talaga nakapagdulot ito ng kapaghatian sa atin o ng kababaan ng kalooban, masasabi natin kung napigilan ko lang siya, kung nasabi ko lang sa kanya, 'di ba po? Pero sa atin hindi eh. Kasi ang pag-asa ho natin, alam ho natin na ang lahat ng salita ng Diyos ay mapangyayari ho. Iyan, kung iyan ay ating pananampalatayaan. Di tulad ng mundo na humingi ng ebidensya at konkretong pruweba, di ba ho, to see is to believe. Totoo ba yan? Hindi ko nakita eh. Pero minsan nga ho, di ba, meron din hong pag-asa na kahit hindi pa nakikita, pinangahawakan yun. Ano po yun? Yung mga nabubudol sa mga networking, di ba po? Na feeling kasi nila, dahil too good to be true, uy, laki ng kikitain ko sa investment na ito, o bigay todo, hindi nila alam, mali eh. Mali yung pag-angkla ng kanilang pag-asa. Umasa sila doon sa app na yun o umasa sila doon sa sinasabi nung nag-recruit sa kanila. Hindi sila umasa sa Diyos. Hindi sila humingi ng wisdom sa Diyos, sa salita ng Diyos na ma-discern. Teka, this is too good to be true. Baka yung pinagkatiwalang na material na bagay sa akin ng Diyos or yung pinagkatiwala ng Diyos na nasalapi sa akin, masayang lang kasi nga, ininvest mo sa mali. Kasi nga, ang pag-asa mo, inangkla mo dun sa pang-invest mo, hindi sa Diyos. Ang mga mananampalataya ay naghihintay sa hindi nakikitang pag-asa para sa mga bagay na wala pa. Dapat tayo maghintay ng matyaga. Hindi tayo dapat mawalan ng malasakit. Hindi ho tayo dapat natataranta o mamuhay sa takot. Bakit? Ang Diyos ang ating pinagkakatiwalaan at buong-buo ang pananalig natin sa Kanya. O, sa mga nananampalataya at buong-buo ang pananalig sa Diyos, pwede nyo bang i-type dyan? Amen. O kaya, type nyo dyan, nananalig at nananampalataya ako sa buhay na Diyos. Diba po? Madali ho yan. Kumbaga, kung sasabihin lang ho natin, madali. Pero dapat ho, iyan ay ating malakaran, makita sa ating buhay. Hindi yung makapanood lang ng negative news. Natataranta na tayo, nagpapanik na kagad tayo. Nasan ho yung pananampalataya at buong pag-asa or pananalig sa ating Diyos? Kung ganun ho ang nakikita sa kilos at gawa ho natin. Diba po? Wala tayong makamundong pag-iisip. Meron tayong pag-iisip na naaayon sa kaharian ng Diyos. Kaya nga tama lamang po na tayo ay mamuhay na matuwid sa Diyos at tumungo sa Diyos. Hindi kung kani-kanino tayo tutungo para lang malampasan mo natin mga pagsubok natin sa buhay. Kung kayo po ang aking tatanungin, ano po sa tingin nyo ang ibig sabihin nito sa ating buhay at kalagayan? Paano ba natin ito naipapakita sa ating mga salita at gawa? Di isa ho, parang kanina nabanggit ko na dapat andun yung ating pagtsatsaga. Ngalawa, hindi ho tayo dapat natataranta. Pangatlo, meron din ho dapat tayong malasakit. At hindi ho tayo namumuhay sa takot. Yes, tao lamang ho tayo. Hanggat nandito ho tayo sa ating katawang lupa o nandito sa ating mundong nilalakaran, darating ang time, maaaring sa araw-araw, mayroon tayong kinatatakutan. Normal ho yan. Pero ang importante, mga ibabaw ho, ang ating pananampalataya at dapat buong-buo ang ating pananalig sa Diyos na itong fear na to, panandalian lamang o nagpapakita lamang na talagang kung wala ang Diyos, matatakot ka. Pero kung may Diyos ka sa puso mo at nilalakaran mo kanyang mga aral, buong-buo ang iyong pananalig sa Kanya, alam mo, malalampasan mo yan. Yes, may takot, pero alam mo din, Lord, kasama kita, alam ko hindi mo ko iwan o pababayaan man, magpakailanman, kaya malalampasan ko to. Dahil ang aking pag-asa ay nakaangkla sa iyo. Kaya sa ating inaharap na pag-asa, tama lamang po na tayo ay umasa
sa Diyos or ang ating pag-asa nakaangkla sa Kanya. At umasa tayo na ililigtas ng Diyos ang ating mga katawan. Pangalawa, ang pagliligtas ng Diyos sa lahat ng Kanyang nilikha ang ating pag-asa. At ang pangatlo, hindi pa natin nakikita sa ngayon ang ating pag-asa. Ngunit alam natin ito ay mapangyayari. Ayan, purihin ng Panginoon. Siyempre, bago tayo magwakas, muli, purihin ng Panginoon sa buhay po ng ating mga kapatiran. Ayan, si Sir Jamaica, ayan, bumabati siya sa mga kapatiran. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat dyan. Ayan, sabi ni Nanay Soli, with boldness yan. Nananalig at nananampalataya ako sa buhay na Diyos. Amen. Lalo na pag sa mga bago nating miyembro or mga kapatiran sa church, siguro mga bago mag-pandemic or nung pandemic natin nakasama, kung may time lang ho kayo na makapag-fellowship kay Nanay Soli, kung maririnig nyo lang po yung kanyang testimony kung gaano kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay, talaga mamamangha po kayo sa kabutihan ng Diyos. Parang yung sinabi ni Bishop Celso, di ba po yung kanyang may bahay na operahan, almost 2 million. Hindi, parang sabi nga, sa yung mga kasabihan mo noong araw, di ba? Saan kamay ng Diyos kukunin yung 2 million sa kasalukuyan? Di ba po, parang di mo ma-imagine, wala ka ng 1 million, 2 million pa. Si Nanay Soli, naranasan niya ang kabutihan ng Diyos nung siya ay nagkaroon din ng karamdaman sa puso. Pero kita niyo naman, lakas-lakas ni Nanay ngayon, purihin ng Diyos sa buhay niya. Sabi din po ni Ninang Irma dito, magtiwala tayo sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos na kailanman din niya tayo iiwan o pababayaan na. Amen po, purihin ng Panginoon. Sabi din po ni Sister Dolores o ni may bahay ni Pastor, nananalig at nananampalataya sa Diyos. Alam niyo po, pagka ganyan mo ang ating pananampalataya at talagang nananalig tayo sa Diyos, patuloy tayong umati ng Bible study, meron tayong personal na ugnayan sa pamagitan ng ating personal devotion sa Panginoon, magiging matatago tayo sa habag at grasya ng ating Panginoon. Kakayanin mo natin yan. Amen po ba? Purihin ng Panginoon. Nakakatuwa kasi ang dami pong engagement. Sabi po niya, si Sir Belinda, palang gabi po sa inyo lahat, sa mga kapatiran. Marami pang mga namabati dito Ayan. Purihin ng Panginoon sa buhay niyo po at kasama po natin. Nandito din si Brother Renuel Di Diosa. Brother, mapagpalang gabi sa iyo. Regards sa pamilya mo, misa namin kayo sa church. Hindi ko lang alam kung naririto kayo sa Pilipinas o nandun pa rin sa Middle East. Basta ang pagpapalat, pag-iingat ng Panginoon ay sumainyo din. Kung loloobin ng Diyos soon, mabisita niyo po kami sa ating simbahan. Purihin ng Panginoon. So muli, balik ko tayo dun sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi dyan, hinaharap na pag-asa. Umasa tayo na ililigtas ng Diyos ang ating mga katawan. Ang pagliligtas ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha ang ating pag-asa, hindi pa natin nakikita sa ngayon ang ating pag-asa. Ibig sabihin, yung mga pangako ng Diyos, yung pag-asa na sa eternal na buhay, alam natin na mapangyayari at mapangyari yan. Hindi pa natin nakikita yan. Kaya nga, di ba, minsan, yung parang expression na lang yung pag sobrang ganda ng pangyayari sa buhay natin or may isang lugar tayong pinunta, sinasabi natin, grabe, para ka na nasa langit. Minsan mapapating na, nakapunta ka na ba ng langit? Diba? So, ano na lang naman po natin. So, purihin ng Panginoon. So, sa ating pagtatapos, sabi po sa ating, sa aklat po ng Ikalawang Korinto 4:17-18, ang bahagya at panandaliang kapighatiang diraranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Walang hanggan, ibig sabihin, forever, at walang katulad. Sa Diyos lang muna manggagaling yan. Kaya ang
Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Purihin ng Panginoon. Kaya sa taong ito, patuloy ho nating lakaran, matuwid kay Kristo, patuloy tayong magpakumbaba. Aminin natin na tayo ay walang magagawa sa harapan ng Diyos kung wala siya sa ating buhay. Habag at grasya lamang po ng ating Panginoon. Kaya ho tayo nakakatayo ngayon. Ano man ho ang meron tayo, material na bagay, karunungan, katalinuhan, kalakasan, posisyon sa trabaho o sa komunidad na ating nilalakaran, estado natin sa buhay, lahat ho lang yan galing sa Diyos. Maaring iba-iba lang ang mga bagay na ipinagkakatiwala ho sa atin ng ating Panginoon, pero lahat ho yan ay galing sa Diyos. Kaya wala ho tayong dapat ipagmalaki. Kaya patuloy tayong magpakumbaba, tumungo sa Diyos, at sa mga importante, winawak sa yung kasalanan kasi yan ang nagpapabigat sa atin. Kaya sabihin natin, kakapit lang ako. Nagkakasala ho tayo. So, yan ang mga bit-bitin ho natin, pabigat ho sa buhay ho natin yan. Kaya dapat iwaksin natin yan. At importante din na tayo ay patuloy na dumudulog sa panalangin sa ating Diyos. Amen po ba? Amen, amen. Purihin ng Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, kami po nagpupuri at papasalamat sa oras na nagdaan na kami po, Panginoon, ay inyong tinuruan, mga aral na aming napulot sa aklat po ng Roma 8:18-25 na ang aming pag-asa sa inyo lamang po namin matanggap, Panginoon, ang aming pag-asa, Panginoon, sa mga bagay na hindi po namin nakikita, hindi ho sa mga bagay na aming nakikita sa kasalukuyan. Ano man ang aming mga pagdaraanan o pinagdadaanan, alam po namin, Lord, na hindi niyo po kami iwan o pababayaan. Kaya patuloy, Lord, ang aming pagpupurit, pasalamat at pagsamba sa inyo. Patuloy po namin dalangin sa araw-araw na inyong lolobin sa aming buhay. Patuloy na bigyan niyo po kami ng pusong mapagpasalamat. Ano man ang aming kinakaharap, mabuti man o hindi mabuti, kami man po, Panginoon, ay nasa oras o araw ng kagipitan o nakaluluwag man, kami man po, Panginoon, ay nasa banig ng karamdaman o nasa maayos sa pangatawang kalusugan, purihin ka, Panginoon. Patuloy, Lord, bigyan niyo rin po kami ng pusong mapagpakumbaba. Dahil, Lord, wala po kami magagawa kung wala po kayo sa aming buhay. Ngayon din, patuloy, Lord, bigyan niyo rin po kami ng pusong mapagpatawad, Panginoon. Alisin niyo po ang galit sa aming mga puso. At patuloy, Lord, na maging mapagpatawad din po kami sa aming kapwa. Gaya po ng pagpapatawad niyo po sa amin mga kasalanan sa pamamagitan po ng aming Panginoong Jesus. Lord, ito po ang aming panalangin. Aming pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, purihin ng Panginoon. Muli, mga ilang paalala lamang po bago tayo maghiwalay at bago mawala yung screen. Muli, papakita ko po muli yung mga pictures. Ilang pictures lamang po yan. Kasi para ma-excite pa po kayo, marami yung tayong pictures na nakuha nung ating nagdaang 33rd anniversary. So, paalala po, prayer meeting every day, 5 a.m. to 6 a.m. Tapos po, yung ating night of prayer every Friday, Saturday, and Monday, 8 p.m. to 9 p.m. At maraming salamat po sa mga support ninyo sa panalangin sa ating simbahan. Kaya patuloy na niloloob na ating Panginoon yung mga ganitong gawain. At maraming salamat din kung hindi po kayo ng Banal na Espiritu na magbigay ng love offering para lalo pong mapaayos at mapagpatuloy ang mga gawain ng ating simbahan. Iyan po yung ating mga bank account po, BPI, ayan po, naka-plus po dyan, ganyan din ng mga BDO sa mga kapatiran natin na nasa abroad, na mga abot po ng ating mga gawain na ito, mga online na ministry, pwede nyo pong iparating ang inyo or ipaabot ang inyong mga love offerings sa pamagitan po ng ating BDO dollar account. Nakapangalan po yan sa ating church. At yung ating GCash naman, ayan po yung number, 0929-113-1947.
Ang pangalan po yan sa ating treasurer, na si Sister Bernie. So, kaya patuloy, you can continue to support our church through prayer, and you can also support our church through giving. Kaya nga, di ba, meron mo tayong 2 bagong aircon, kaya malamig na dun sa ating church. Sa pamagitan din ho yan ng kabutihan ng Diyos, may ginamit sa mga kapatiran para mabili ho natin yan. Ibig sabihin yung maraming ginamit, hindi ho isang tao lang, 2. Ginamit ho kayo ng ating Panginoon na maging daluyan ng pinasal na pagpapala para ma-provide ho natin ang mga pangailangan sa church. Ayan, Bible study every Wednesday. So by next week po, muli pangunahan po tayo ng ating mga pastors sa Archie post Bible study. Ayan. So, purihin ng Panginoon, at bago tayo mag-iwa-iwalay, muli, ipapakita ko lang po uli sa inyo yung ating papakita ko lang din po muli sa inyo yung mga ilang pictures, may ilang minuto pa naman, sa mga hindi ko nakatunghay kanina. So, panoorin lang po natin ito. Muli, binabati ko po kayo na isang mapagpalang gabi. God bless us all. Hanapin ko lang po muli yung ating mga pictures, purihin ng Panginoon, sa mga kapatiran. So, share nyo rin po ito sa Messenger, sa mga group chat po ninyo, para at least makapanood din ho nung mga mahal nyo sa buhay, mga ilan nating kapatiran, para marating sila ng salita ng Diyos at makasama din natin sila sa mga ganitong gawain. Ano po? Pagpapala'y bumubuhos sa pinagawa. Di ka nagbabago para sa iyo, O Diyos, kaluwalhatian. Kaya naman ako bless dahil sa'yo, hindi ko sa kasalanan, hindi ko binayaran. Pag-ibig mo, Jesus, pinabuan ang buhay ko, pinapal sa akin. Pinalimutan ang pagtitilaan ko, ibinigay ang yaman mo. Kaya naman ako, mas blessed dahil sa'yo, pinubos sa kasalanan, Lunang ko'y binayaran. Kaya naman ako nag-enjoy sa blessings mo. Di kita sasalamatan, ika'y papupurihan. Bless and bless, bless and bless dahil sa'yo. Bless and bless, bless and bless, bless and bless dahil sa'yo. Bless and bless, bless and bless, bless and bless dahil sa'yo. Bless and bless, bless and bless, bless and bless dahil sa'yo. Kaya naman ako
dahil sa'yo, tinubos sa kasalanan, utang mo'y binayaran. Kaya naman ako nag-enjoy sa blessings mo, ika'y pasasalamatan, ika'y Amen, amen. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Muli, magkita-kita po tayo sa susunod na gawain ng ating Panginoon. See you next Sunday sa ating Sunday service. Good night po. God bless you all. nag-enjoy sa blessings mo, ika'y pasasalamatan, ika'y papurihan, magpakailanman.